Mabilis mag-init ang ulo. What may seem like a harmless request for help with a single assignment to one person could be a far deeper examination of trust and ethics among friends. What happens when you stop being truthful with yourself and stop respecting others' boundaries? Hoy, bestie. Pengin naman ako ng sagot sa calculus assignment. Di ko agad nagawa kasi sobrang daming pinagawa sa akin sa list ng grupo na. Hindi ba delikado yan? Pag may mali kasi ako, baka mapansin kagad to ni ma'am. Papatawag tayo nito. Promise, di malalaman ni ma'am. Iibahin ko naman yung format niya and i-check ko yung sagot mo kung tama. Sige na nga. Ngayon lang to next time, bahala ka na sa P6. Ayoko kasi ng ganito eh. Sige, sige. Thanks, bestie. Ice, humingi ulit siya ng sagot sa calc. Naman? Ang ilan na yan? Ethical behavior in academics is crucial for maintaining personal integrity and trust. Taking shortcuts, like copying answers, not only undermines your own learning, but can also lead to unfair advantages and consequences. And slowly, the people around you will start developing negative prejudices against these small but building unethical behaviors. Anyways, ang bilis magturo ni ma'am, no? Hindi na ako nakasunod simula example number 5. Di ba? Ang daming na lesson today. Di na ako makakip up sa dami ng formula na binigay ni ma'am. Kahit tumutupar ka dyan. Alam mo, instead of bilisan niya na yung pag-discuss ka, ang bagal-bagal niya pa. Tapos pwede naman untian, di ba, next time? Kuya, anong pinag-uusapan? Wala lang yun. Gusto kasi magturo ng prof natin, hindi kami makasabay. Di ba? Like, sobrang hirap ng stats. Hindi ako makasabay sa lesson talaga. Saka grabe ka mo, kuya. Ang bilis mong sumagot sa mga examples na binigay ni ma'am. Akala mo, calculator siya eh. Sabi nila, ang tunay na kaibigan ay nagpapalabas ng iyong pinakamabuting pagkatao. At nananatili sila, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil pinipili nila. But what if a solid friendship turns to its opposite? Will they strive to be better versions of themselves? To save their friendship? Or will they continue to stand by their principles? Feel ko magsasalita na naman si Kim tungkol kay Claire. Sofia, pansin mo ba? Lagi na lang late si Claire kapag nagkikita tayo. Yung damit niya, hindi maayos. Sobrang pabaya. Alam ko naman, wala namang masamang intensyon. Parang napapabayaan niya Pero, yung sarili niya. tama ba to? Oo nga. Pero, baka naman kasi nagmamadali rin. Bakit ko ba sinasakyan to? Alam ko masama, pero ayoko magulo. Kaibigan ko rin naman si Kim. Ayoko magkagulo kami. Pero si Claire, kaibigan ko rin siya. Tapos yung ugali niya, mabilis mag-init ang ulo. Hindi ko rin alam, ang dami ang reklamo sa buhay. Ewan ko, minsan nakakainis na rin. Ikaw, di ba? Oo. Minsan napapansin ko rin. Alam ko, di tama to. Si Claire, wala dito para ipagtanggol ang sarili niya. At kung malalaman niya to, paano gila siya? Hi mga madam! So yun na nga, palalalim na mga iniisip nyo, ha? Sino naman pinag-uusapan nyo? Baka ako na naman yan, ha? Nasa harap na namin si Claire. Pero parang nakakailang naman sabihin. Alam ko mali yung ginagawa ko, pati ni Kim. Pero paano ko tatama? Ayaw ko naman makasakit. Makabati, wala lang yun. Diba, Sofia? Oo, wala lang yun. Okay. Paano kung dito magsisimula ang pagkakaiba namin? What if masira friendship namin? Minsan, mas madaling manahimik para walang away. Pero hanggang kailan?
At ano ang kabayaran kapag pinili mong tumahimik sa harap ng mali? We must stand out for ourselves, even if we're aware that we have no control over the situation. Instead of evaluating and gossiping about them behind our backs, approach them and appraise them politely. It is preferable to hear all sides' perspectives rather than arriving at an easy judgment.